Hi guys, good evening. Welcome ulit to my simple vlog. Sharing tayo ng kaunti sa pagkita ng Panginoon. Sana pagpalain tayo lagi ng Panginoon. Sa Exodus 34:6, ito yung mga taong nagbe-bless, feeling blessed. Siyempre lahat naman tayo sana bless, lagi may blessing, no? And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long suffering, abundant in goodness and truth. Yun, diba? The Lord God is merciful and gracious. Yeah. Sa mga ganong salita, napaka-blessing na natin, no? Dahil merciful ang Panginoong Jesucristo at tayo pagpapalain niya sa pagsunod sa Kanya. Yeah. Sa Psalms 24:4, Show me the way, O Lord, teach me thy path. Ano? Sabi ni Cristo, show me the way, O Lord, sabi ni David yan? Si David ba, no? Show me thy ways, O Lord, teach me thy path. Ang Panginoon Diyos ay malinaw na pinakikita niya sa atin ang kanyang mapagpala at mapangunawang pag-ibig na pinili niya. Meron siyang promise sa mga pangako sa mga napili niya, nabigyan niya ng mercy, na pinapakita niya kanyang pag-aalala, kanyang merciful, at kanyang binibigay ang kanyang grace sa mga taong sumusunod at lumalakad at sinusundan ng kanyang mga salita. Kasi ang grasya ng Panginoon ay binibigay sa mga taong naghahanap, nangangailangan ng tulong, basta lumalapit ang tayo sa Panginoong Jesucristo. Bato. Ayun. God is merciful and grace is loving God. He's a loving God. You know. Okay. Sabi dito, continuation tayo dito sa pagyaman at paglago. Pagyaman, nais na hindi na tayo maging mayaman tungo sa Kanya. Yan. Last time, tinalakay natin yung isang malinaw na mata, no? Ngayon, tatalakayin naman natin ay isang hindi hating puso para sa Diyos. Yun. According to Mateo 6:24, walang taong maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kakamuhian niya ang isa
at mamahalin naman ang pangalawa. O kaya ay magiging tapat siya sa isa at hindi igagalang ang pangalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa salapi. Yun. Diba? Malinaw na sinasabi ng Diyos na hindi tayo pwede maglingkod sa dalawa. Ang turo ng Panginoon ukol sa ating saloobin tungkol sa material na kayamanan o napakalinaw tungkol na sa kayamanan ay napakalinaw. Maraming mga nanampalataya ang hati sa kanilang mga puso sa bagay nito, kung kaya't hindi lumalago ng maayos ang kanilang buhay. Mahal nila ang Panginoon, ngunit mahal din nila ang material na kayamanan. Di ba sinasabi? Mahal nila ang Panginoon, ngunit mahal din nila ang material na bagay. Kailangan nating gumawa ng malinaw na paninindigan sa larangang ito. Kung yumayakap tayo sa kayamanan, ay hindi natin maaring ibigin, sambahin at paglingkuran ng maayos sa Diyos. Bako. Mahal nila ang kayamanan. Ibig sabihin, mahirap sa isang tao na dalawa ang pagsisilbihan, kung ang Panginoon o ang kayamanan sa mundo. Usually kasi some people always take the risk na pag alam nilang influensyado na sila, they feel na just na sila no? Yung pakiramdam nila, they no need anymore na makakaano sa kanila lahat ng bagay magagawa nila kasi nga meron na silang kayamanan at lahat magagawa nila. Hindi nila alam may mas mahigit pa sa kanila, ayun na yung Panginoon. Kaya kung sasambahin natin ng dalawa, ang Diyos o ang pera o kayamanan sa mundo, inya, huwag tayo magpapaalipin. Mapalin lang ang kayamanan sa lupa. Maraming idudulot na kamalian sa pag-iisip ng tao ang kayamanan sa lupa. Yun ang binibigay na halimbawa ng ni Satan Kasi pag ikaw ay mayaman, sinasabi ni Satan, mayaman ka kumbaga huwag ka makinig sa ganyan kasi kaya mo na mayaman ka na, magagawa mo na lahat ng bagay, Ito sabi rito sa pagka mapanin lang na kayamanan, sa talinghagan ng maghahasik, ang Panginoong Hesus ay nagbabala laban sa mapandaya ng kayamanan, kasama na ang iba pang bagay. Yun yung talinghagan yan. Tungkol, sabi sa Mateo 3:72, tungkol sa naihasik sa may mga halamang tinikan, ito ang taong nakikinig sa salita, ngunit ang alalahanin sa sanlibutan at ang panlilinlang ng kayamanan ay sumasakal sa salita, ano pat hindi ito makapabumunga. Diba? Sa Mateo 3:72. Yun nga sinasabi. Baga ang isang tao, ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe. Diba? Ngunit dahil sa
pagkabalisa, maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawala ang puwang sa kanilang puso, ang mensahe, at hindi ito nagkakaroon ng bunga. Yun. Ang binhi na nahulog sa may matinik na halaman ay mga taong nakikinig sa mensahe, ngunit sa pagkabalisa ay maraming bagay na pagkamulan sa kayamanan. Yun ang binhi na nahulog sa matinik na halaman. Yun yung mga taong nakikinig na pero yung nakikinig sila ng salita ng Diyos, nagsisimba sila, pero yung mas mahalaga sa kanila yung paano lumago ang kayamanan nila sa material na bagay. Nababalisa sila pag ang bagay na material sa kanila inawawala, lalo nyari bumabagsak ang kanilang negosyo, pero hindi nila alam doon na lumalabas yung pagkahumaling nila sa kayamanan sa lupa na nanyanais nila na maging kumbaga ang kaisipan nila ay gusto lang nila yumaman, pero yung salita ng Diyos na yung puso nila ay hindi nagkakaroon ng bunga, di ba? Ang binhi namang nahulog sa may matinik sa halaman ay ang mga taong nakikinig. Yung mga taong mga taong nakikinig sa mensahe, ngunit sa pagkabalisa, maraming bagay na mahumaling sa kayamanan. Nakikinig sila, nakisimba sila, pero nababalisa sila. Ang mga bagay-bagay na nawawala sa kanila, lalo na kung material na bagay na meron sila, na ninais pa nila magkaroon pa. Dapat tayo, as a Christian, mas naisin natin tayo lumago at yumaman yung puso natin para mas makilala natin ng gusto si Yesu Cristo. Matulad tayo sa kanyang ginawa, pinangako naman niya sa atin na huwag kang mabahala, huwag kang mabalisa. Ako ang bahala sa iyo, ibibigay ko sa iyo lahat ng nais mo, lumapit ka lang sa akin, di ba? Sabi ng Yesu Cristo na ibigay niya kumatok ka lang, pagbubuksan kanya ng pinto. Kaya dapat tayo hindi mabalik sa mga bagay na material o kayamanan sa lupa. Kasi magkakaroon talaga ng conflict yun lalo ngayon sa panahon ito. Mas maraming yumayaman at nagpapayaman sa material na bagay, pero yung puso nila hindi sila ganun ka sa Panginoon na kung anong will ni God para sa atin. Dapat may compassion tayo sa salita ng Panginoong Hesus Kristo. Kasi pinapaliwanag ng Panginoong Hesus na ang pagkamapanlinlang na kayamanan ay sumasaka sa salita ng Diyos. Kaya ito ay hindi makakapamunga kapag ang mga hindi mananampalataya ay abala sa paghahanap ng material na kayamanan. Yun, di ba? Hindi mamumunga ang tao kung lagi puro material na kayamanan lang ang ninanais nila sa buhay dito sa lupa. Magiging mahirap para sa katotohanan ng Ebanghelyo na magkaroon ng puwang sa kanilang mga puso kapag ang mga mananampalataya ay mahigpit na hawak ng material na kayamanan. Ang katotohanan ay hindi rin makakapamunga ng mabuting bunga sa kanilang mga puso kapag ating mga buhay ay sinasakal
ng tinip ng kayamanan ay hindi tayo makikinabang ng gusto. That's it, no? Uh, Malaking bagay talaga maunawaan natin yung hihating puso para sa Diyos. As sinasabi ng Panginoon dito, direktahang sabi, hindi tayo pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Diba? Dapat isa lang, yun ay si Yesu Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Kaya, mensahe ko sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, hindi masamang maghangad ng kayamanan, kaya lang, put God first in everything that we do, in everything that we have. Yun nga, be kindness, and be humble in everything. Choose good, choose God, everything will follow to prosper us, diba? Di rin masamang maging mahirap, pero mayaman tayo sa salita ng Panginoon at we obey His word, diba? Kailangan natin sinunod ng Panginoon. Siya lang lahat sa atin. Siya lang ang kayamanan natin na Kaya huwag tayong maniwala na yung sinasabi na you only live once in YOLO. You only live once. No, that's not true. Meron pa tayong buhay sa sunod na, sa second life in eternity. Dito is pansamantala lang tayo. Sa mundo, traveler lang tayo. Ang tunay ng buhay kay God, kay Yesu Kristo, na ating na siyang lumalang sa atin, siyang Diyos natin kapag ligtas natin. Yun ang tunay na buhay, hindi rito sa lupa. Guys, thank you for watching. Hanggang dito na lang muna po, at sana'y patuloy nyo kong suportahan sa aking munting sharing. Pagpalain tayo ng Panginoon at lagi tayo maging matuwid sa lahat ng pagkakataon. Let's pray. Oh Lord, I am a man human. A mere human, and I know that I have made mistake. I come to you today asking for your mercy and grace. Please forgive me for my wrongdoing and let them be forgotten. Amen. Thank you, and God bless all. Thank you for watching. Please follow and subscribe.